Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot, kaya watch at your own risk. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2011 action thriller na In Time. Sa hinaharap, ang mga tao ay genetikal na binago upang tumigil ang pagtanda sa edad na 25. Ang tanging kondisyon ay kapag umabot ang tao sa edad na 25, mayroon lamang silang isang taon upang mabuhay. Ang buhay ng isang tao ay pinapakita sa kanilang mga braso na may timer. At ang oras na ang naging pera ng mundo. Ang mga mayayaman ay maaaring mabuhay magpakailanman, habang ang mga mahihirap ay nabubuhay mula sa kanilang mga sweldo. Nagising si Will at nakita niyang mas mababa na lamang sa 24 na oras ang natitira. Bumaba siya at binati ang kanyang ina na si Rachel na nagdiriwang ng kanyang ika-20 kaarawan. Naputol ang kanilang selebrasyon na magsimula silang mag-usap tungkol sa pera. Sabi ni Rachel na may 3 araw na lang siya at pinaalala kay Will ang mga bayarin at utang na kailangan nilang bayaran. Sinabi ni Will na makakahanap siya ng pera. Sinabi ni Rachel na mawawala siya ng 2 araw para magtrabaho at magbabayad siya ng utang. Sinabi niya kay Will na kailangan niya makipagkita sa kanya sa istasyon ng bus para mabigyan siya ng karagdagang oras. Pagkatapos, binigyan niya si Will ng 30 minuto para makabili ng maayos na tanghalian. Hinalikan ni Will ang kanyang ina bago umalis papunta sa trabaho. Habang papunta si Will sa trabaho, nakasalubong niya ang isang bata na si Maya. Humingi siya ng 1 minuto at masayang binigyan siya ni Will ng 5 minuto at umalis siyang nakangiti. Dumating siya sa trabaho at nakipagkita sa kanyang kaibigan na si Borel. Nagtatrabaho si Will sa isang pabrika na gumagawa ng mga imbakan ng oras. Pagkatapos ng isang araw na puno ng hirap, nag-time out siya at tumanggap ng sahod. Nakita niyang kulang ang kanyang bayad at humingi ng dagdag. Pero sinabi ng tagapamahagi na tumaas ang kota at hindi ito naabot ni Will. Si Will ay pumunta sa isang lokal na bar at may ilang mga lalaki na nag-iimbita sa kanya na magsugal. Pero tumanggi siya. Bago siya umalis, pinaalala niya sa isang lalaki na may utang itong 1 oras sa kanya. Kinuha ni Will ang oras na nakipagkita kay Borel. Lasing si Borel at itinuturo ang isang tao na bumibili ng inumin para sa lahat. Sinabi niya na ang lalaki ay may higit sa 1 siglo ang kanyang oras. Napansin ni Will na may isang tao na nagmamasid sa lalaki at nagpasya siyang sabihan ng lalaki na si Henry na may nagmamatsyag sa kanya. Sinabihan ni Will ang lalaki na umalis dahil masyado siyang nakakatawag ng pansin. Pero tumanggi ang lalaki. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaki at biglang nagmamadali palabas ang lahat sa bar. Sabi ni Borel kay Will na sila ay mga Minutemen, mga gangster na nagnanakaw at nangngingikil. Hinila ni Borel si Will palayo, pero nais ni Will na manatili at manood. Siniguro niya kay Borel na hindi siya gagawa ng anumang gulo at iniwan niya siya ni Borel. Sinabi ng pinuno ng Minuteman na si Fortis kay Henry na gusto niya ang oras nito at nag-alok pa kay Henry ng pagkakataong lumaban para dito. Mukhang nahihilo si Henry at pumunta sa banyo. Siya ay nagsuka habang may Minuteman na nagmamasid. Biglang pumasok si Will at binugbog ang bantay at sinama si Henry. Tumakbo palabas sina Will at Henry habang inahabol sila ni na Fortis at ang kanyang mga tauhan. Nakatakas sila pagkatapos umakyat sa isang bakod at nagtago sa loob ng isang abandonadong gusali. Malapit nang mahuli ng Minuteman sila Will at Henry. Pero sumuko rin sila sa paghahabol nang sabihin ng isa sa mga tauhan ni Fortis na kilala niya si Will. Ibinunyag ni Henry na siya ay 105 taong gulang na. Sinabi niyang pagod na ang kanyang isipan at nais niyang mamatay.
na nagpaliwanag ng kanyang mapusok na kilos. Nagalit si Will dahil kailangan niya magtrabaho ng ilang trabaho, pati na rin ang kanyang ina, para lang mabuhay araw-araw. Ibinunyag ni Henry ang mga lihim ng kanilang nakakatakot na mundo. Pinapataas ng mga mamamayan ang halaga ng pamumuhay upang patuloy na mamatay ang mga mahihirap. At sa gayon, mas maraming oras ang mapupunta sa mga mayayaman. Ang katotohanan ay may sapat na oras para sa lahat. Gayunpaman, ang kasakiman at pagnanasa para sa immortalidad ng bumubulabag sa mga mamamayan at makapangyarihan. Tinanong ni Henry si Will kung ano ang gagawin niya kung magkaroon siya ng katulad na dami ng oras. Sumagot si Will na kung mayroon siyang ganong oras, hindi niya ito sasayangin katulad ni Henry. Napaisip si Henry sa sinabi ni Will at nagpahinga silang dalawa. Dumating ang umaga at nagpasya si Henry na ibigay ang lahat ng kanyang oras maliban sa 5 minuto kay Will habang natutulog ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Will at natuklasang mayroon na siyang higit na 1 siglo ng oras. Hinanap niya si Henry at nakita niya itong nakaupo sa ibabaw ng tulay habang binibilang ang huling mga segundo ni Henry. Ngumiti siya at nahulog sa ilog. Pumunta si Will kay Borel at nakita niya si Greta, ang asawa ni Borel, na hawak ang kanilang bagong silang na sanggol. Tinanong ni Will si Greta kung nasaan si Borel. At nang makita niya ito, ipinakita niya kay Borel ang oras na mayroon siya. Ikinukwento ni Will ang mga pangyayari ng nakaraang gabi. At tinanong ni Borel kung ano ba ang plano niyang gawin. Ngayon na nalaman na niya ang katotohanan, balak ni Will na magbigay ng katarungan at hustisya. Bago umalis, binigyan ni Will si Borel ng oras sa kanyang bagong yaman. Napatingin si Borel sa bar sa kabilang kalsada at siya ay pumasok doon. Samantala, nagbabayad si Rachel ng utang na nagkakahalaga ng 2 araw. At sinusubukang sumakay sa bus, ngunit napagtanto niya, hindi niya mabayaran ang pamasahe dahil tumaas na ang presyo. Nakikiusap siya sa driver at sa mga pasahero, ngunit nagwalang bahala ang lahat. Dahil sa desperasyon, nagsimula siyang tumakbo. Sila ay nasa isang karera at oras ang kanilang kalaban. At sa bawat segundo at bawat hakbang, mas lumalapit ang kamatayan kay Rachel. Sa wakas, sila ay nagkita na. Tumakbo sila sa kahit anong bilis na kanilang makaya. Ngunit nahigitan ng kamatayan si Rachel at si Will. Ang walang buhay na si Rachel ay bumagsak sa bisig ni Will. Tumulo ang mga luha ni Will na alam niya na 1 segundo lamang ang layo mula sa buhay na kanilang pinapangarap. Ngayon na mayroon ng lahat ng oras si Will na gusto niya noon pa man, ngunit wala na ang kanyang ina. Kinabukasan, kinuha ng mga timekeeper ang bangkay ni Henry mula sa ilog. Si Raymond, ang senior timekeeper, at si Yeager, ang kanyang junior, ay nag-iimbestiga sa eksena. Habang sila ay papalabas na, nakakita si Raymond ng isang camera sa tuktok ng tulay. Samantala, nakaupo si Will sa loob ng isang sasakyan. Suot ang bago niyang kasuotan at bagong anyo ng kanyang mukha. Dumaan sila at lumabas sa time zone, isang border na naghihiwalay sa iba't ibang mga uri ng lipunan. Sa kanilang biyahe, dumaan sila sa maraming mga border. Nagbabayad ng toll fee. Ang huling hangganan ay nagkakahalaga kay Will ng 1 taon. At binabati siya ng driver ng maligayang pagdating sa lungsod ng New Greenwich. Tinatanong ng driver si Will kung ano ang tunay niyang intensyon sa pagdating sa New Greenwich. At sinasagot ni Will na gusto niyang magbayad ang mga tao ng New Greenwich. Ang lungsod ay lubos na iba kumpara sa mga nakasanayan ni Will.
Habang palabas siya ng sasakyan, agad siyang tumakbo. Dahil sanay pa rin siya na mamuhay na may kaunting oras. Tumingin siya sa kanyang braso at nagsisimulang kumilos na parang isang taong may buong oras sa mundo. Gayunpaman, nakaakit ng kanyang pansin ang isang babae na ang pangalan ay Sylvia. Pumasok si Will sa isang hotel at humiling na isang suite. Sa kanyang marangyang kwarto, nagising si Will at na mayroon pa ring 105 taon. Kahit na nakahiga siya sa pinakamalambot na kama sa isang kwarto na may pinakamagandang tanawin, patuloy pa rin siyang hinahabol ng kanyang isipan tungkol sa maagang kamatayan ng kanyang ina. Para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nararanasan niya ang pagkain at inumin ng mga mayayaman. Nagbayad siya para sa kanyang pagkain at nagbigay ng tip sa waitress ng 1 linggo. Nagplano si Will na pumasok sa casino. Ngunit una, kailangan niya magpalit ng kasuotan. Sa tanggapan ng mga timekeeper, nakita nila si Will sa surveillance footage. Iniulat ni Yeager na may isang lalaki na tumawid ng maraming mga border patungo sa New Greenwich. Nagtipon sila ng higit pang impormasyon tungkol kay Will sa computer. At sinabi ni Raymond na kilala niya ang ama ni Will. Pumasok si Will sa isang casino at umupo sa isang mesa ng poker. Habang nagdi-deal ng mga baraha ang dealer, pinakilala ni Philip, isang napakayaman na tao na may napakaraming oras, ang sarili kay Will. Pagkatapos ng ilang round ng poker, nanalo si Will ng mahigit 2 siglo ng oras. Napapunta ang kanyang atensyon sa isang magandang babae na nagngangalang Sylvia na nakaupo sa tabi ni Philip. Napansin ni Philip na tinitingnan ni Will si Sylvia at tinanong kung sa palagay niya ay lola, ina o asawa niya ito. Sinabi lang ni Will na maganda siya. Pinakilala ni Philip si Sylvia bilang kanyang anak na babae at inimbitahan siya ni Sylvia sa isang party. Kinabukasan, ginamit ni Will ang kanyang mga napalanunan para bumili ng bagong kotse at pumunta sa mansyon ni Philip. Sa gitna ng mga matataas na klase ng bisita, pakiramdam niya ay hindi siya bagay doon hanggang iligtas siya ni Sylvia sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pagdala sa kanya sa dance floor. Nagkakilala sila ng mabuti at habang pinagmamasdan sila ni Philip at ang kanyang asawa, palihim silang pumunta sa dagat, naghubad at lumangoy. Habang nasa dalampasigan, bigla na lang may tumawag, kaya naistorbo ang kanilang romantikong sandali. Bumalik sila at inanyayahan ni Philip si Will na maglaro ng poker. Ngunit dumating ang mga tagapamahala ng oras at hinarap si Will. Dinala siya nila sa isang opisina kung saan ipinakilala ni Raymond ang sarili. At tinanong kung bakit siya nasa New Greenwich na may higit sa 1 milenyo ng oras. Ipinaliwanag ni Will na ibinigay ito sa kanya ni Henry bago magpakamatay. Hindi pinaniwalaan ni Raymond ang kanyang kwento. Kinumpiska ang kanyang oras at inaresto siya. Pagpatak ng umaga at habang nagmamaneho si Will kasama si Sylvia, nasagasaan nila ang mga spike sa kalsada na nagdulot ng pagkabutas ng gulong at aksidente. Dumating si Fortis at ang kanyang mga tauhan at inubos ang oras ni Sylvia. Iniwan siya na may 30 minuto na lamang. Sinubukan ni Will na kumuha ng higit pang oras ngunit natuklasan niyang pumanaw na si Borel. Si Sylvia, desperado na dahil may kaunting oras na lang. Nagmungkahi siya kay Will na sila ay pumunta sa isang tindahan ng alahas na nagbigay lamang sa kanila ng halagang katumbas ng 2 araw na oras.
Naglalakad sina Will at Sylvia sa paligid ng lungsod. Nag-uusap sila tungkol sa negosyo ng pamilya ni Sylvia. Nagtanong si Will tungkol sa halaga nito, ngunit hindi ito mahalaga para kay Sylvia. Kinausap ni Will si Raymond, nagmumungkahi ng isang deal. Ibibigay niya ang libu-libong taon sa Ghetto City, kapalit kay Sylvia. Pinapayuhan ni Raymond si Will na wag ito gawin. Nagpapahiwatig na mali ang akala ni Will sa nangyari sa kanyang ama. Sa pagsapit ng dilim, nagpapahinga si Sylvia sa bahay ni Will at nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na pareho nilang nagustuhan na nagpapatatag sa kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, hinanap ni Will ang oras na ipinangako ni Philip na ililipat dapat niya. Subalit wala siyang nakita, na nagdulot ng kalungkutan kay Sylvia. Gayunpaman, nagpasya si Will na palayain siya at nagbigay ng baril bilang regalo. Sinuklian naman ito ni Sylvia ng isang halik. Tinawagan niya ang kanyang ama at pinagsabihan siya para sa hindi pagtupad sa mga hiling ni Will. Sa kanilang pag-uusap, biglaang lumapit si Raymond kay Will na may dalang baril. Pero agad na kumilos si Sylvia at binaril si Raymond. Sa halip na maghiganti, ibinigay ni Will ang ilang oras niya kay Raymond bago sila tumakas. Nagkunwari silang mga tagapamahala ng oras. Pinahinto nila ang isang sasakyan at pinababa ang driver. Ngunit bigla ang binaril ito ni Sylvia na nagdulot ng gulo. Nagnakaw sila ng mga bagay mula sa driver at nagpalit ng sasakyan. Habang nanonood ng balita, inirerekomenda ni Will na bumalik si Sylvia sa kanyang ama. Ngunit tumanggi siya. Mas pinili ang kanilang bagong kalayaan. Sa kanyang opisina, kinausap ni Philip ang kanyang mga kasosyo at tiniyak sa kanila na hindi siya nagbayad ng ransom. Pinagdudahan nila ang kanyang kakayahan na lutasin ang problema. Pero pumasok si Raymond bago pa makapagpaliwanag si Philip. Sinabi ni Raymond kay Philip na ayaw ng kanyang anak na sumama. Humingi ng paumanhin si Philip at sinabing hindi ito sa Stockholm Syndrome. Hindi nagpatinag si Raymond at sinabing arestuhin niya ang anak ni Philip. Sinubukan siyang suhulan ni Philip gamit ang kanyang oras, pero hindi interesado si Raymond at umalis. Kinabukasan, pinag-usapan nila ang plano ni Will na magbigay ng oras sa mga tao. At sinabi niyang matutulungan niya si Will na makuha ang oras na kailangan niya. Nang araw ding iyon, nagbigay si Will ng oras kina Greta, Maya, at pati sa taong nagbibigay ng oras bilang kawang-gawa. Patuloy na nananakit ng tao si Fortis para sa oras. Nakita niya ang pabuya para mahuli sina Will at Sylvia. Pinanood ni Philip ang balita tungkol sa mga krimen ng kanyang anak. Nang gabing iyon, pinalibutan ni Raymond at ng kanyang mga tauhan sina Will at Sylvia sa isang motel. Tumakas sila sa bintana at tumakbo sa mga kalye at eskanita. Pagkatapos ng barilan sa bubong, sumakay sila ng bus at nakatakas kay Raymond. Nakatayo sina Will at Sylvia sa isang bubong. Pinagmamasdan kung paano patuloy na tumataas ang mga presyo. Nawawalan ng pag-asa si Will. Sinasabing palaging tataasan ng mga mayayaman ang halaga ng pamumuhay sa tuwing sila'y magnanakaw. Sabi niya, aabutin pa ng 1,000,000 taon bago magkaroon ng pagbabago. Sumang-ayon si Sylvia pero may plano siya. Kinabukasan, pumasok si Philip sa isang gusali na nagpapaligiran ng maraming bodyguard. Nahuli ni Sylvia ang kanilang pansin at hinanap ang kanyang ama. Kasama sa mga guard si Will na itinutok ang baril sa ulo ni Philip. Inutusan niya ang mga guard na ibaba ang kanilang mga sandata at ginawang bihag si Philip. Sa kanyang opisina ay may time vault at naroon ang isang aparato na may 1,000,000 taon.
Sabi ni Philip na magkakagulo ang lipunan kung mapunta sa maling tao ang oras. Si Will ay nagalit pero kumalma. Sinasabi na hindi sulit ang maging immortal kung may mamamatay. Pinigilan sila ng pulis at binaril sila ng mga timekeeper. Pero nakatakas sila at hinabol sila ni Raymond. Nakarating sila sa kaligtasan pero pinaghahabol pa rin sila ni Raymond. Ipinamahagi ni Will ang oras at isang grupo ang nagtanggol sa kanila mula kay Raymond. Kaya nakatakas sila. Si Raymond ay nagnakaw ng isang sasakyan at hinabol sila hanggang sa sila ay magbanggaan. Inamin niya na galing din siya sa mahirap na lugar at nauunawaan kung bakit may agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Napagtanto niyang malapit na siyang mamatay at siya ay namatay. Sinubukan nila Will at Sylvia na maghanap ng mas maraming oras. Nakita nila ang sasakyan ni Raymond. Nagmamadali silang kunin ng oras at nagligtas sa isa't isa sa tamang panahon. Nagsisimula ng tumawid ang mga tao sa mga hangganan at sila ay pumunta sa isang malaking time bank upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay at pagtulong sa mga tao. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cine Palace at i-click ang notification bell. See you sa next video!